Kadalasang sweet ending ng mga Pinoy ang dessert o panghimagas. At may isang sweet treat na walang pinipiling oras. Ito ay ang donut. And speaking of donut, may na-discover akong kakaibang klase nito na kumagat sa panlasa ng lahat. Presenting donut na jumbo. Andito tayo ngayon sa Espanya sa Maynila, kung saan makikita nyo sa kaliwa ko. Medyo may kahabaan yung pila dito ha. Tanungin natin, ano nga ba yung pinipila nila? Nay, ano ba meron dito? Donut po. Donut? Bakit? Ano meron sa donut nila? Masarap. Masarap? Saka maraming flavor po. Sakto at natsyempohan ko ang negosyanteng si Iris, ang utak sa likod ng dinudumog na donut. Di ko na pinalagpas ang moment na to. Helper for the day muna ang peg ko. So ito po, namasa na siya. Bibilugin natin isa-isa yung dough. Let's go! Magkano kayo nagsimula, yung kapital na inilabas ninyo para masimulan ninyo itong negosyo nyo, lalo na sa donut? Sa donut po, nag-start kami mga 5,000 pesos po. 5,000 pesos lang? Opo. Ilang donut lang yun? Siguro mga ilang tray pa lang po yung display po namin nun eh. Oh. Tapos syempre yung mga ibang gamit naman, meron na kasi kaming bakery, so yung mga ibang gamit, parang nirecycle na lang namin na yun na lang muna yung gamitin. So ingredients lang yung binili namin. Yung 5,000 na yun, magkano agad ang itinubo nyo doon? Nung sinimulan nyo? Siguro mga 2,000 pesos. 2,000 pesos na sinipin na ikot. Oo. At ngayon, Pinaikot na lang. Ngayon, so aabot kayo ng 20,000 na kita sa isang araw. Taong 1993, nagsimula sa pagbebenta ng leche flan sa bangketa ang pamilya ni kapatid na Iris. Hanggang sa nagkaroon ng pwesto dito sa Espanya, Maynila. Nitong January 2023, talaga namang pumatok ang produktong donut niya. Dahil sobrang nag-trending ang negosyo ni Iris sa social media, bawing-bawi na ang puhunan niya. ang mga puhunan siguro namin sa isang araw, yun na, times 10 na talaga, 50 to 70,000. Yung puhunan namin sa isang araw. Wow! Pero kung kikita ka naman ng 20,000. Oh, pero kasama na dun yung mga pasahod namin sa mga tao. So in short, kung kumikita ka ng 20,000 sa isang araw, aba maabot ka na ng kalahating milyon sa isang buwan. Safe to say. Oh, parang gano'n na nga po. 30 pesos ang halaga ng giant donut at 3 for 20 pesos naman ang mini donut. Aabot sa 20,000 pieces na donut kada araw na gagawa ni ng kapatid na Iris. Isa sa mga selling point ninyo, mura yung donut ninyo. Hindi ba kayo napaisip na teka, baka malugi tayo, 3 for 20 pesos? Inisip namin na mura lang dapat yung price kasi nga, kung madami ka naman magagawa, sa konting tubo, pag marami kang nagawa, lalaki din yung tubo. Ang market lang po talaga namin is yung mga nagtatrabaho nearby dito sa tindahan namin. Budgeted lang naman yung pera nila. Nagtuloy-tuloy ang pag-asenso ng donut business ni kapatid na Iris. Sa ngayon nga, may 4-story building na siya para magsilbing production warehouse. Ang balak po kasi namin mag-branch out kami. Balak po namin Cavite, Quezon City, basta po yung mga malalayo po dito sa amin para hindi na po sila babiyahe po. Ayan ba, pasado ba sa'yo? Pwede na nga. Sulit na yung tinrabaho. So, ang laki nito, oh. Tingnan nyo naman, palad ko, saka ito yung donut. Halos konti na lang, matakpan na yung donut. At ama natin ngayon, yung isa sa mga original na nag-isip niya, Donut Queen herself. Si Nanay Lisa. Nanay, ang galing mo. Approve. Panalo. Salamat. Anong pakaramdam na makita yung ganitong ka-successful na negosyo? Ilang buwan mo pa lang sinisimula? Siyempre, masaya. Oo, ba't ka naiyak? Siguro Sige, overwhelmed. Na-overwhelm ka na yun. Siyempre, masaya ako na hindi po kalakin na ganito pili ang donut. Siyempre sa mga pipila. Maraming salamat. Para kay kapatid na Iris, walang mararating ang hindi nagsisikap at wala nang sasarap pa sa tagumpay na bunga ang paghahanda at pagtsatsaga.
Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.